Oy, magandang gabi, umaga, hapon, tanghali. Ricky Rivera po. Roy Cabonegro po. At welcome po dito sa Current PH People's Agenda. Tatalakay po natin ngayon yung nakaraang hearing. Ito pong araw na ito tungkol sa Pogo. Pogo. At tulad po ng sinasabi natin, 2 episodes ago, tinanong po natin sa taong bayan, si Alex Goba, ang mastermind o yung big boss ng Pogo. At lumalabas ngayon, sangayon kanina sa hearing, ang sabi ni Alice Go, hindi po, ako po ay biktima lang. At may ituturo daw siya. At may tuturo siya na sa executive mastermind. section. Pero nagbigay na siya ng hint bago pa niya sinabi yun. Anong sinabi niya? Sabi niya, di ba ho obvious doon sa mga naging mga magtatanong kung sino ang bossing talagang Pogo. That's right. So, sino ba ang bossing ng Pogo? Sino nga ba? Antayin ko si Go. Ha? Antayin ko si Go. Antayin mo si Gogo. kasi- Si Gogo. Si Alice Go. Oo. Nalito-lito So, parang yung cute ng dating mayor, mukhang nabibindicate. At ngayon ay napakapakapangyarihan ng tao. Oo. Kasi may power na siyang magturo. Oo. At ito po, kani-kanina rin na lang, isinagbit na ho sa Senado, ito pong si Tony Yang. Si Tony Yang ay nakatatandang kapatid ni Michael Yang, Yes, right. na Presidential Economic Advisor ng ating dating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ito ba yung umamin na Umamin, siya talaga ay Chinese? yes, si Yang Ji. Oo, na nandito para magnegosyo? Magnegosyo. Pinake niya yung kanyang Oo, at gumagamit po siya ng pangalang Tony Lim o Yun. Antonio Lim. At finally, may isang umamin na in-check siya. Tagal-tagal na natin inaantayan. Paano magiging Pilipino to? Hindi nga daw makapag-English. Ayun, At malala. hindi rin na makapag-Tagalog. Tsaka hindi naman siya cute. Hindi cute. Wala namang farm. Oo. Ay, peace lang tayo, peace ha. Peace. Oo, hindi kasi kalbo eh. Yari na Sana naman tayo. bato. Yari na naman tayo. O sige nga. Ayun. Isa pa. Ayun. Ayan. Isa pa. Yan. Ganyan po. Yan po ang nangyari. At kanina tumatawa-tawa pa ang ugok ha. No? Nahuli po ito kasi si Tony Yang ng mga immigration officials, no? Parang papalis yata siya something, no? Yan, nasa Papalis po siya. hold departure at, na ata siya. ang ginawang dahilan is he violated immigration laws. That's right. At sabi ni Senator Rizal Tiberos, direktamente sinabi niya, Chinese national ka, hindi ka naman Pilipino, ba't ka nagpapanggap na Pilipino? Di ba? Sinabi naman ni Tony yan, hindi ko kasi, kailangan kong ganito para maging ease of business, di ba? Pero may tanong ako dyan. Okay. Kung inaamin niya at ang kanyang kaso ay naka-hold siya dahil kunwari ay Pilipino siya. Oo. Pag inamin ba niya, pwede na siyang umalis? Ay, hindi pwede. Dahil may kaso pa rin May siya. kaso eh. So, parang katulad ng Alice Go, Waping, Aminin man niya o hindi, may kaso siya. Waping, mukhang talagang Chinese national nga itong si Tony Yang at gumagamit lang ng pangalang Pilipino para makapag daw. At nagpresenta pa nga ng birth certificate na nirehistro mga 13 or 14 years after siya kumbaga sobrang tagal ng panahon Pero alam mo, na sinasabi na siya daw pinanganak dito. pero Chinese siya. Pero pinanganak ka nga dito, hindi ka naman makapag-Tagalog. Visit ka, Tony Yang. O ka ba? Niloloko mo kami, di ba? Pero yung narrative na nandito, Oo. na Chinese, nagkunwaring Pilipino, nagninegosyo, di ba yan ang narrative na kinikreate? Yan ang totoong mga kababayan, yan po talaga ang ginagawa ng karamihan sa mga Chinese na pumupunta rito. Bakit? Siyempre ka naman, kung ikaw ay gagamit ka ng Filipino name, pwede ka magparehistro ng kotse. Pwede ka That's right. kung ano man ang gawin mo, pwede. Pero ibang-iba yan, Ricky, sa Chinese ako, spy ako, nilagay ako sa sleeper sa Pilipinas para i-destabilize ang bansa. Ibang-iba yung narrative na yun. At
sigurado ko meron yun. Kasi di ba, discuss natin sa mga nakaraang episode na meron tinatawag na United Front, ang Communist Party of China, na nandito na po sa Pilipinas. At sangayon kay dating Senador Panfilo Ping Lacson at si Professor Chester Cabalsa, may 2 hanggang 5,000 mga miyembro ng PLA ang nandito na po. Ngayon, di natin alam kung itong si Tony Yang ay miyembro din o sleeper. Pero what is very obvious is that kung hindi man siya PLA or People's Liberation Army intelligence agent or spy, definitely siya po ay isang kriminal. Sapagkat siya po, di umano, ay nag-operate ng mga criminal syndicate na may kaugnayan sa Pogo. That is very clear. Na involved sa criminal activities. Correct, sang-ayon sa PAOK-TF. So, regardless, criminal siya. Kailangan siya ditong Oo, kasi baka naman mapunta na naman doon sa citizenship issue eh. Kaya ako po ay umahanga sa ating Senador Risa Hontiveros sapagkat at long last, pinayagan niya yung aming hiling. Na pumunta na tayo doon sa mas substantive. Sino ang mga mastermind? At maraming salamat po sa kanya at sa buong Senado at sa Kongreso na rin through the Quadcom na sina ay dinidiscuss na nila. Wala silang takot na i-discuss itong mga pangalan ng mga big boss ng Pogo. So, moving in the right direction. Correct. Opo. Marami pong salamat. Ngayon, ang kailangan dyan, aside from that, pagkatapos, ang mas interesado ako ngayon, okay, na-identify na natin si Darrell Won, na-identify na natin si Michael Yang, no? At sinabi natin na ito ay kapatid ng dating economic advisor ng Pangulong Roa Rodrigo Duterte. Okay. Ang susunod ko ay gusto kong malaman, saan sila pupunta? Tatapon ba sila sa China? At ang bahaya natin ng mga Chinese authorities na either ikulong sila o patayin sila through firing squad, depende sa kanilang mga batas. Or ikukulong natin dito. Hindi natin papatay, ikukulong. Actually, yun nga yung tanong ko. Kasi kung sila ay nag-perform ng crime dito, pero lalabas o inaamin, mapatunayan na hindi naman talaga sila Pilipino, paano ba ang pagbigay ng sigurado hostation? yung tatapon sila sa, kung kaya nga, parang, nagbe-benefit no itong mga to sa pag-a-assume ng false Filipino identity at may Chinese identity sila. Kasi anytime na kung mag-commit sila dito, pwede nang sabihin na, ipatapon niyo ako sa China at bahala ng China sa akin. That's right. Diba? So mga kababayan, mukhang gumaganda ho lalo itong Senate hearing na pinamumunuan ng ating napakaganda at kagalang-galang na Senador Risa Hontiveros, sana magtuloy-tuloy na talagang ipinpoint na. At sabi naman ni Alice Go, nangako siya sa Senate na through an executive session, ituturo na niya. Ano ba yung tuturo sa Tagalog? Ichuchuchu. Ichuchuchu. Ipipinger na niya. Ipipinger na niya. Pangit ang... Pangit pakinggan Ituturo na nga lang. Pipinger na ni Alex Go. Basta, yun na yun. May pangit, di ba? Ang pangit na pipinger. Pero ngayon, may kapangyarihan na siyang magturo. Oo. Oo. Muling makapangyarihan, si Mayora. Uy, malay mo, makatakbo yan, Alam mo, pag hindi mapatunayan na siya ay inchik, at tumakbo siyang Senado, mananalo. Oo, hindi, maski hindi nga Senado Kaya nga diba? Baka nga kahit mas mataas Gobernador ng Tarlac. Naku po. Diba? O kaya pwede pa mag-congressman yan. Pero parang akong may narinig na ganyan nga talaga ang plano mula sa pool. Malay mo. Diba? Hindi lang sinasabi ng pamahalaan. Hindi daw umubra yung yung love life angle Hindi mo umubra. Hindi umubra Yun sana isa sana. By the way pinaputok na rin ng Senado yung isang photo na nakaupo si Michael Yang doon at guess kung sino ang katabi. Ang dating PNP chief, Acorda. Naku po. Parang narinig ko na yung pangalan Acorda. Parang isa yan sa pito na pinag-usapan natin. Sino ang presidente na nag-appoint
kay dating PNP chief Acorda. Duterte. Hindi, Diba? Korda? Marcos Jr. Ay, oo nga. Bago yan, Oo nga. yan ang pinilitan Oo. ni Barbil, Tama. si Acorda, Korda. na taga Marcos Ilocos, na nga. na Ilocano. That's right. Pero siyempre, hindi naman natin sinasabi ha, dahil siya po yung sinasabi nitong ex-General Villanueva na yung naka-payroll kay Alice Go. Wala ko kami sinasabing gano'n. Ang sinabi namin ay meron nung pinesenta ang Senado na isang larawan na kung saan sang-ayon kay Antonio Yang ay pumunta sila doon sa opisina sa Norte, Cagayan, at nandun ho si General Acorda at sila po ay nag-meeting. So meeting daw ho yun. Ngayon, ikinokonect na ng Senado itong siyang with that of the Pogo operation sa banban ni Alice Guo. Naku po. Lumilinaw, Gumaganda, no? lumalawak, Gumaganda, at dumadami naging exciting. dumadami ang nadadakay. Oo. Ngayon, titignan nun natin. Kasi dapat, kung ako sa inyo, General Villanueva, ipinger mo na. Sama no? Ipinger mo. Ituro mo na. Ipinger mo na kung sino yung binabayarin ni Alice Guo kada buwan daw na ex-PNP chief. Pinger mo na. Kasi ituturo din niya yan. Eventually. Di ba? Unahan niya Sabi na. naman sa executive session, Sabihin din ipinger naman. na rin ni Alice Guo. Mauna na siya. Di ba? Para tapos na. Para wala nang maapektuhan na iba pang mga PNP chief. Maraming salamat po mga kababayan.